after or evening mga kababayan, man sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 16, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may The Beach entrance sa may Place Residence Manay Avenue sa Triangle, Quezon City. At dadalhin natin una sa may Mendez Road by sa Project 8 Quezon City. At final destination sa may Bonso Itri sa may Tulyahan Road, corner ng Kamia Avenue, Barangay 162, Santa Quiteria, Caloocan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinagpatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinagpatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila.
po sa mga dumalo ang mga jeepney driver na miyembro ng iba't ibang transport group, mga tricycle driver, gayon din ang mga magsasaka mula sa Nueva Vizcaya at mga barangay health workers mula sa Maynila. Ilan sa mga serbisyong iniaalok ng DOH ay libreng check-up, PhilHealth membership registration, dental service, TB screening at HIV screening. Bukod dito ay tumanggap din ang nakisang sakong bigas, groceries at iba pang gulay ang bawat dumalo bilang bahagi ng isinusulong na health program ng ahensya. Samantala, pinakikilos na ang transportation franchising regulatory board ng FRB para pakiusapan ang mga operator ng TNBS at MC Taxi, motorcycle taxi, dapat samantalang ibaba ang premiums at commission sa harap ng fuel price crisis. Sa pagpapatuloy ng ilitan ng Electronic Administrative Energy at Intergovernmental Council ng Kamara, nabasa po ni Lead Council Chairperson Thomas Lamiro Kipo ang LTFRB na kilos at mapaiging po kapag-nagatuan ng LTFRB po ang magiging tabayaan para doon magbaba hindi lamang ang base price kundi maging sa komisyon. Bigyan din ni Kipo sa LTFRB gawin ang kanilang tungkulin para hindi dumating sa punto na wala nang mamasada sa panahon na kailangan ng publiko. Samantala, patuloy ang paglago ng kanilang pera ng overseas Filipinos matapos umabot sa halos $2.8 billion ang cash remittances noong February 2026. Ayon sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay tala sa 2.79 billion ang cash remittances para sa buwan ng Pebrero. Sa kabuuan, umakyat sa $5.81 billion ang naipadalang pera mula January hanggang February 2026 at mataas sa 3.1% kumpara sa $5.63 billion sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nananatiling pangunahing pinanggagalingan ng remittances ay ang Estados Unidos, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Sabay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Inimbestigahan daw po ng FBI ang mga seryosong banta at mga planong asasinasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman, nako, abay manipis na supply ng kuryente naranasan daw po sa Luzon at Visayas Street. Yellow alert, nakataas. Gaming tycoon dyan yata nga abay naispatahan dyan po sa Calabarzon at patuloy pa rin daw po ang paghahanap sa kanya. Sabi ni Secretary naka-iPhone. Sino naka-iPhone? Kasi yata ang informant nila naka-iPhone din. So nakita. So iPhone lang ba? Kasi di ba iPhone ka? iPhone tayo. Samantala sa naman pulis Manila. May surrender na ako matapos kayo na sa mga function out. Diyan po surrender na aking kagabi. Bali po PNP Global News. Vote ngayon na 14. Magsasaka ng peace meeting sa Cameroon sa gitna ng pagbabagik ng US President Donald Trump. Mamaya meron po yung report si Kyle. Diba merong report si Kyle? Sa sports meron? Meron. Kaya malalaman din natin. Sa showbiz, birthday wish daw po ni 6 Budantes. Inaaliwan ng mga netizen. Pilipinas ang oras, alas 9:31 ng gabi. Parang lasing. Lasing yata yung girlfriend niya.
itong sinaalias na Popoy, RG at Nantonoy. Nag-ialias na dati sa bawang mga residente na barangay Kampo sa Sitan ng Ilog. Nasaksa mula sa kanilang pag-iingat sa higit 3.5 kilo halaga ng operasyon ko. Sinanggapan ng pagkakas ng mga bunsay para uliwan ng mga ito. Ulit at nakikita ng mga order. Alis na ito, kaya na magtumakas sa dito at ito na nabulit sa ato na pag-iingat. Maraming salamat
Double check po kami. Double check lang po baka may naiwang gamit to. Samantala, pinalawig ng Department of Transportation ang lisensya at registration ng mga sasakyan na nakatakdasan ng mapasok ngayong buwan. Napanayam ng DZRH, sinabi nila Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na kung sa 3 buwang extension ang driver's license, conductor's license at student permit na mag-expire simula sa April 20. Ginawa po ng direktiba bilang tugon sa gitna po ng krisis at deklarasyon na National Energy Emergency upang makatulong sa mga motorista. At sabay dito itiniyak po ng LTO chief na hindi papayagan ang mga non-appearance schemes sa pagre-renew gaya ng mga Extension of validity of registration, driver's license,
nagbabiyahe ng mga pampubliko, yung pong mga nagbabiyahe ng mga pangunahing produkto natin, agrikultura, malaking tulong po sa kanila yan. Bahagi ng pahayag ni LTFR o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Napanilao. Ito na, meron tayong update sa Malacanang kaugnay po nitong pagkakatakip na po ng Bravo authorities din po kay dating Congressman Saldico. Ating alamin sa report ni RH Cortez at Narciso Bislan. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si dating Congressman Saldico. Sa expose ng Pangulo, sinabi nitong nakadetain si Go sa Prague matapos sumawid sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento at kasalukuyan siyang nasa custody ng Czech authorities. Sabi ni Pangulong Marcos, naipit na nagkipag-ugnayan ng pamahalaan sa Czech government para matiyak na nasusunod ang lahat ng legal na proseso at inaasikaso na rin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sila Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Miss Love. Report. Basta may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. Trending worldwide. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po.